Kinabukasan, kasama ko sina Danica at Isla papunta sa mall para makipagkita kina Bettina at Jackie. Maaga pa lang, nag-message na si Jackie sa GC namin. Super excited siya dahil may bagong dating daw ng mga killer dresses sa butik na pinagtatrabahuhan niya. Siyempre, hindi kami nagpahuli. Proven and tested ng ganda ng mga damit doon at first time ni na Isla at Bettina na mamili. Girls! Finally, nandito na kayo! Salubong ni Jackie sa amin, dalang kanyang trademark ng ngiti. Grabe, ang tagal ko na talagang gustong pumunta dito. Ang gaganda ng mga suot nyo nung Sabado. Bungad ni Isla, halos tumatalon sa kilig. Dapat ganun din ako kaganda sa susunod na night out natin. Nakakatuwa ang samahan naming dalawa ni Danica ay naging isang buong grupo na maingay at nagagandahan. But above all, parang nakahanap kami ng mga bagong kapatid sa katauhan ng isa't isa. Nakasanayan ko na rin ang kasama sila. Mas marami kami, mas masaya. Jackie, kailangan namin ng mga scandalously short dresses. Sabi ni Bettina na may pa-dramatic effect. Alam mo na, pangparusa sa mga lalaki namin kapag nag-misbehave sila. Nagkatawanan kaming lahat. I know you'd say that, sagot ni Jackie, nakangiti ng pilya. Pinili ko mga panalong piraso mula sa mga new arrivals namin. May kapartner pang sapatos. Siyempre may employee discount. Dahil loyal customers namin sina Francesca at Danica. From now on, kami rin. Sabay na sagot ng iba pang girls. Mula sa likod ng counter, sumingit ang isang pamilyar at mapait na boses. Pwede ka namang mag-share ng kliyente, Jackie. Si Cathy yon, ang cashier sa store at ex-best friend ni Jackie. Na nagnakaw ng boyfriend niya dati. Alam namin ang storya nila dahil naikwento na dati pa ni Jackie. Halos pareho kami ng lahat ng reaksyon. Sabay namin tinitigan si Cathy na parang isang basura. Ang kapal din naman ng apog nito para sumali sa usapan ng may usapan. Literal na panira ng vibe naming magkakaibigan na nag-e-enjoy sa butik. Hindi man lang natinag si Jackie. Hindi pwede, Cathy, sagot niya. Halatang iritado sa biglaang pagsulpot nito. Since day one, kay Jackie talaga kami pumupunta. Hindi sa iba, dagdag ni Danica. Sabay bigay ng malamig na tingin kay Cathy. Friendly at accommodating kasi siya. At nirecommend din namin ng store sa iba naming kakilala. Lahat sila, si Jackie din ang hahanapin. Nakita ko kung paano umismit si Cathy. Hindi niya nagustuhan yon pero sa ngayon wala siyang magawa. Dahil the customers is always right. Sunod kaming inakay ni Jackie sa isang cozy na sulok ng store kung saan nakaprepare ng clothing rack. Punong-puno ng dresses at may kasamang cart ng sapatos na akmang-akma sa sizes at styles namin. Grabe, parang may fashion sixth sense si Jackie. Bawat isa sa amin kumuha ng tigi-isang damit at nagtungo sa fitting rooms. Paglabas namin, lahat kami napahinto. Paano ba naman kasi, hindi na lang si Jackie naroon. 5 lalaki nakaupo sa mga upuan sa paligid ng fitting area. Mga lalaki namin. Ano to? Anong ginagawa nila dito? May nagsabi ba sa inyo kung anong agenda ng lakad natin today? Tanong ko, nagkatinginan kaming lahat. Gulat na gulat, handa na sana kaming umiksena nang mapansin namin na may mas masahol pa sa mga uninvited guest namin. Si Cathy at ang ibang sales girls ay todo papansin sa kanila. Parang mga bubuyog na nahulog sa pulot-pukyutan. Halatang pigil na pigil si Jackie pero dahil staff siya, kalmado pa rin siya kahit anong gagalaitin na sa tingin kay Hugo. Si Danica, ibang storya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso siya kay Richard at umupo sa kandungan nito. Hi Prince ko, nasurpresa ka ba today? Tanong niya sabay ngiti na parang walang tensyon. Pasensya na ladies, pero sa akin ang isang ito. Para namang tuta si Richard. Halos tumulong laway sa kilig. Sinundan namin sila ni na Isla at Bettina. Halata sa mga mukha ng lalaking saya, lalo na siya pagka-possessive, naming biglang lumitaw. Yung ibang sales girls umatras na rin kung hindi man naiirita. Pero si Cathy, matigas pa rin. Parang may gustong patunayan. Parang ikaw lang ang mukhang single dito, cutie. Bulong niya kay Jaime. Parang nakita na kita dito dati kung gusto mo ng konting saya. Sino nagsabi na single ako?
Mabilis sa sagot ni Jaime. Tumayo siya at dumiretso kay Jackie. Niyakap niya ito sa bewang at hinalikan. Buong lambing, buong buo at matagal. Someone already owns me. Nanulis ang nguso ni Danica dahil hindi pa rin talaga umatras si Cathy. Oy, time to flat those wings somewhere else. Bulong niya sa babae. Bingi ka ba? Taken na. Umusok sa inis si Katie at nag-walk out. Ngayon kayo naman, sabay tingin ni Danica sa mga lalaki. Anong ginagawa niyo dito? Ayon kay Jaime, magbubukas daw siya ng store dito. Paliwanag ni Jackie. Pilit itinatago ang ngiti. Halos araw-araw na siyang nandito kahit na walang pamangkin niya. Oh my goodness, biro ni Jaime. Kung makikita kita araw-araw, gagawa pa ako ng 10 store. Sige nga, pero ano talagang pakay niyo? Bukod sa panunuyo nitong si Jaime kay Jackie, tanong ni Bettina sabay tiklop ng mga braso. Sinabi lang ni Jaime sa amin na may masarap na restaurant dito, palusot ni Floyd. Kaya kami nagkita-kita. Ako, pumunta ko para sa redhead ko. Sabat ni Hugo sabay yakap kay Isla. Mas klaro, mas desente. Hindi mo ako pag-aari, irap ni Isla. Sabihin mo na lang kasi na tayo na. Tigilan mo ko, alam kong gusto mo rin ako. Kaya please lang, pagmamakaawa niya. At syempre si Jaime, ngiting demonyo. Honestly, wala na akong pake kung anong dahilan. Tayo na mga Diyosa, irampa ng mga napili niyong outfit. Gusto naming makita kung gaano kayo kahat. Hindi kami makakapayag na hindi matuloy ang shopping namin kaya hinayaan na lang namin sila sa trip nila. Halos 1 oras kaming nagpaikot-ikot, nagsusukat ng dresses at sapatos. Hindi umalis sa mga lalaki sa pwesto nila. Todo titig sa bawat lakad namin. Pero bago namin pinakita ang final pics, sinigurado namin hindi nila malalaman kung alin ang bibilhin namin para may element of surprise pa rin. Si Jackie ang nagasikaso sa counter. Pagkatapos, tinawag kami ni Jaime. Girls, pili rin kayo ng dresses at heels para kay Jackie. Alam ko na may tig-3 set kayong napilit, ganun din para sa kanya. Alam niyo ng style niya. Bilib ako sa taste niyo. You're in luck, Ani Danica. Nauna na siyang pumili. Ako nang kukuha. Paglapit namin sa cashier, nandun ang may-ari ng store, kausap ang mga lalaki. Parang aliw na aliw. Sweet siya, talatang charming. Laking gulat namin nang malaman namin na sila na palang nagbayad sa lahat ng binili namin. Tumutol kami pero wala, hindi talaga sila nagpapigil. Inabot ni Jackie ang mga napili ni Sasha. Nagkatinginan pa sila na may-ari na sabay kindat at ngiti bago pinapak ang lahat. Yung ibang staff, halos manlambot sa inis. Wala man lang pumansin sa kanila. Pagkatapos, tumingin ang may-ari kay Jackie. Iha, sobrang ganda ng benta mo ngayong araw. Mag-half day ka na. Mag-dinner kayo ng boyfriend mo at ng mga kaibigan mo. Enjoy the rest of the day. Napatingin si Jackie sa amin, parang hindi makapaniwala. Talaga po? Walang duda, panalo na naman ng mga lalaki ngayong round. Pagkatapos ng biglaang shopping spree namin, dinala kami ng mga lalaki sa isang restaurant. Sikatlong palapag ng mall. Cozy, elegant at sobrang relaxing. Tamang-tama pagkatapos ng buong araw ng pagod. Kung kanina'y masaya na kami lang. Hindi ko inakala na mas masaya pa kung kasama namin ng mga boys sa lakad. Grabe, hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan, sabi ni Jackie habang nakangiti. Dahil sa mga binili nyo, nahit ko na kaagad ang sales quota ko ngayong buwan. Thank you talaga. Naku, wag mo kaming pasalamatan, Jackie, sagot ni Danica. Ang gaganda ng mga damit. At sobrang saya ng buong experience. Kaya ka namin binabalikan kahit nung hindi pa tayo friends. Hindi seryoso, tawa ni Jackie. Ako talagang dapat magpasalamat. May maaga pa akong out sa trabaho para makasama ko kayo. Feeling ko, kami pa ngang dapat na magpasalamat. Sabat ni Hugo, sabay tingin kay Isla. Mas lalo niyang pinagandang mga babae namin kahit na minsan masyadong provocative ang mga gusto nila. Napalingon si Floyd kay Sasha. So Jackie, matanong ko lang, masaya ka ba talaga sa trabaho mo sa butik? Okay lang naman, pero hindi siya yung gusto kong gawin habang buhay. Sagot niya ng buong tapat. Mahirap ang oras, laging book kapag weekend at holiday, at hindi lahat ng customer kasing bait na mga to. Kung ganun, would you consider working for me?
Tanong ni Floyd, parang casual lang pero lahat kami natigilan. Nalaki ang mata ni Jackie. Floyd, salamat ha. Alam kong si Jaime siguro nagsabi sa'yo na gusto ko ng ibang karera. Pero hindi ko kayang tumanggap ng trabaho na dahil lang sa kanya. Umiling si Floyd. Hindi ito dahil kay Jaime. Kailangan ko talaga ng taong mapagkakatiwalaan sa kumpanya ngayon. Tatanggalin na namin ang current secretary ko. At kahit umaasa pa rin akong babalik si Francesca sa role niya, kailangan ko na muna ng papalit. May business degree ka, hindi ba? Regular hours, competitive salary ang offer. Tumingin si Jackie sa akin, parang humihingi ng opinion ko bago siya magpasya. It's a great opportunity, sabi ko ng buong puso. Maraming pintong mabubuksan sa'yo doon at mararamdaman mong pinapahalagahan kanila. I know that dahil galing ako doon at mabait ang mga tao doon. Wow, inaagaw mong empleyado at Diyos ako. Right in front of me, Floyd. Biro ni Jaime na may kunwaring tampo kaya nagtawanan kami. Masaya, magaan, puno ng tawanan ng hapunan. Sa kalagitnaan ng kwento ni Jaime, yung tungkol sa isang gabi ng kalasingan nila, may 3 babaeng biglang lumapit sa table namin. Walang pakundangan at walang babala. Parang hindi nila kami nakita at parang may sumabog na bomba sa gitna naming lahat. Bawat isa sa kanila biglang mupo sa kandungan ni na Jaime, Hugo at kay Floyd. At isa sa kanila, kilalang kilala ko, anak ni Mr. Miguel, si Felicity. I miss you, handsome. Bulong niya kay Floyd sabay halik. Sa labi. Let me see. Ikwento mo nga sa kanila. Ang mainit nating gabi sa office mo. Ang gabing pinadama mo sa akin na akong pinakamagandang babae sa mga mata mo. Dali na. Gustong marinig ng mga friends ko din. Dagdag pa niya habang nakangiti ng abot tenga. Ang couch na yon, paborito ko na ngayon. Parang tinadyakan ng puso ko. Mainit na gabi? Sa office? Sa gabing yon, marahil ang gabing tinutukoy ng higad na si Felicity ay ang gabing pinilit ako ni Floyd na sumama sa farewell party ni Arabella. Yun ba yata yun? At kami ni Ami. Sabat na nung isa na nakaupo kay Hugo. Galit na hindi kami invited sa party ni Arabella. Sayang sana, nag-enjoy tayo gaya ng dati. Nakakatampo kayo ha? Dati kami naman ang favorite nyo. Nagkatinginan kaming mga babae at pakiramdam ko, sa sabog ng dibdib ko sa galit at sakit. Ang bilis nagbago ng mood sa restaurant na yon. Pinagpapawisan ako at hindi ko maintindihan kung saan at kanino ako unang magagalit. Tumayo agad si Danica at sinenya siya ng waiter para sa bill. Hinila niya na rin si Richard sa kwelyo. Let's go, ihatid natin ang mga girls. Kami na nga alis. At yung mga clown na yan, bahala silang magbayad ng bill. Uwi na rin ako, Josh. Magkita tayo mamaya sa bahay. Pasalamat ka at walang kumandong sayo, kaya absuelto ka. Matigas sa sabi ni Bettina, nakataas ang kilay at talatang hindi natutuwa. Nakakadismaya. Pero ikaw, Floyd, ikaw ang pinakamasahol sa lahat. Tandaan mo yan. Wala akong pakialam kung CEO ka pa. Sa mata ko, boyfriend wannabe ka ng kaibigan ko. And you are blowing your chance once again. Naglakad kami palayo, walang lingon-lingon sa mga tawag ng mga lalaki. Kasama namin sina Richard at sumama na rin si Josh dahil pareho silang walang magawa sa puntong ito. Wait, makinig muna kayo. May paliwanag kami. Paliwanag? Ano klaseng paliwanag? May dapat pa bang ipaliwanag? Paanong nagawa nila to? Halos sigaw ni Isla, galit na galit. Ang Hugo na yon, kahit kailan talaga. Babaero at manyakis. Grabe ang kapal ng mukha ni Floyd, gigil ni Danica. Pagkatapos ko siyang tulungan, ito pang gagawin niya sa kaibigan ko. Baka naman hindi yun ang iniisip niyo. Pilit ni Richard pero lahat kami tumingin sa kanya ng masama. Halos hindi siya makapagsalita. Nilunok na lang niyang mga salita niya. Don't. Just don't. Sagot ni Danica. Huwag kang lumipat ng kampo. At ikaw din, Josh. Subukan mo lang, dagdag ni Bettina sa malamigang boses. Sige na, Bettina, ihatid na rin kita. Alok ni Danica habang padabog na naglalakad papunta sa kotse niya. Kasama ko siya sa bahay. Hindi mo na putol ni Josh. Shut it, Josh. Sigaw ko. Ikaw pa yung nangumbinsi sa akin na pumunta sa party. Alam mo. Puno na ng luhang mga mata ko. Pero pinilit kong wag bumigay. Hindi pa ngayon.
Nagkasya kaming lahat sa kotse ni Danica. Isa-isa niya kaming inihatid pa uwi. Habang ang mga kaibigan ko, pilit akong pinapalakas sa panibagong daluyong. Pero walang epekto. Nasaktan ako ni Floyd muli. At ngayon hindi ko alam kung kaya ko pa siyang patawarin. Floyd's POV. Anong nangyari? Anong klase ng kamalasan ang dumapo sa amin? Paano nangyari ng langit namin kanina ay bigla na lang naging impyerno, real quick? Saan galing ang tatlong demonyitang ito? Ang galing din nilang tumiming kung kailan nagkakaroon na kami ng maayos na oras kasamang mga babae namin. At kung kailan si Francesca ay unti-unti na sanang binubuksan ulit ang puso niya sa akin. Kung kailan masayang buong grupo, smooth ng lahat. Kontento na ako sa ganon dahil ramdam kong malapit ko nang makuha ang tiwala ni Francesca. Tapos biglang dumating si Felicity at ang army of skunks niya. Ang demonyitang nakastilitos at makapal na makeup at winasak lahat ng pinaghirapan ko. At hindi pa sapat na bigla na lang silang sumulpot at nagpapakapal ng muka at umupo sa kandungan namin na parang eksena sa teleserye. Kailangan pa talagang banggitin ni Felicity yung mainit na gabi daw namin sa couch sa opisina ko. Wala akong naalala sa gabing yon. Lasing na lasing ako. Paano ko yun ipapaliwanag kay Francesca ngayon? Hindi niya paniniwalaan na wala akong alam. Iisipin niyang isa na naman itong palusot. Nang mag-walk out ang mga babae, parang mga nanalo sa pandar nilang tatlong buruha. Lalong hinigpitan ni Felicity ang kapit sa akin pero natanggal ko yon. Hindi ko inalis sa mga mata ko sa mga babae bago sila makalakad ng tuluyan. Tumayo kami ni na Jaime at Hugo na sabay-sabay sa lakas ng pagkakatayo namin. Natumba pa sila. Ay ano ba? Reklamo ni Felicity. Dramang-drama sa sahig. Tulungan mo naman ako baby. I'm hurt. Madagdagan pa yan. Sinabihan na kita. Lumayo ka sa akin. Sabi ko. Halos umuusok sa galit ang boses ko. May kalalagyan ka talaga sa akin. Ikaw at ang mga alipores mo. Hindi ko na siya nilingon. Tumakbo ako sa counter. Binigay ang card ko para bayaran ng bill. Habang sina Jaime at Hugo ay nauna nang lumabas para habulin ng mga babae. Pero huli na. Sakay na sila sa kotse ni Danica. Wala ni isang sumagot sa tawag namin. Naroon pa sa parking sina Josh at Richard pero umalis na rin sila at hindi na kami nagpangabot. Gaya ko, problemado rin sila. Delikado to. Bulong ni Hugo, bagsak ang balikat. Nasa bingit na nga lang tayo eh. This is catastrophic. Asik ni Jaime. Yung tatlong impacta na yun, magbabayad sila. Hindi ko pa alam kung paano, pero magbabayad sila. Hindi pwedeng hindi sila magbayad. If it's the last thing I do. Si Francesca, pinapasok na ulit ako sa buhay niya. Sabi ko, nanginginig ang panga. Tapos ngayon baka hindi niya na ako gusto makita kahit na kailan. Doon muna tayo sa bahay ko. Alok ni Hugo. Baka may sinabi si Josh o si Richard. Pero tingin ko, kasama na rin sila sa blacklist ng mga babae. Alam mo na, pakwan, pako lang mga yun. Pero sana nga ligtas sila. Tama siya. Pagdating namin sa bahay niya, bumungad ang kumpirmasyon. Mga messages mula kina Josh at Richard. Galit na galit ang mga babae. Sina Bettina at Danica. Binigyan sila ng ban sa intimacy sessions nila at pinayuhan pang i-cut off kami dahil magiging bad influence daw kami sa kanila bilang mga partner. Lunod na kami, sunog ng reputasyon sa mga babaeng tinatangi namin. Pero sabi ni Jaime, may isa pa kaming pag-asa. Yung kontrata para sa software na pipirmahan kinabukasan. Isa lang yun sa mga lehitimong dahilan para makita pa namin sila. Nagplano kami. At bawat isa sa amin ay nagdasal na sana, gumana yon. Tatawagan ko si Jackie at kinumbinsi ko siyang tanggapin ng trabaho sa kumpanya ko. That way, makakalapit ulit si Jaime sa kanya at mas magiging kampante si Francesca dahil may taong pinagkakatiwalaan niya sa paligid. Kinabukasan tumawag ako. Hello, sagot ni Jackie. Halatang nag-alangan, baka hindi niya kilalang number kaya sinagot. Jackie, si Floyd ito. Ang kapal din naman ng mukha mo tumawag. Wait, wag mo muna akong ibaban. Tukol to sa trabaho. Bukas pa rin ang offer. Sa tingin ko magandang opportunity to for both of us. Hindi ako magiging tulay mo kay Francesca kung yan ang rason mo. Hindi ko yun hinihingi. Promise. Pero kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan at ikaw yun. Tumahimik siya sa kabilang linya
hanggang sa napabuntong hininga siya. Sige, kailangan ko pa bang dumaan sa interview o ano? Wag na, sabihin mo na lang kung kailan ka ready magsimula. Fine, kakausapin ko muna ang boss ko sa boutique kung pwede na ako mag-resign agad. At syempre, magche-check muna ako sa mga babae. Kapag sinabi nilang wag, hindi ako tutuloy. Mabuti na yung maliwanag tayo. Fair enough, sagot ko. Medyo gumaan ang loob. Salamat talaga. Pero nang subukan ko ulit na kontakin si Francesca, rektang voicemail lang. Walang reply. Para akong hindi na nag-e-exist. 4:00 ng hapon, dumating kami sa Versosa Holdings. Para pirmahan ang kontrata, nanginginig ang dibdib ko. Kabado ako at balisa at nang pumasok siya. Si Francesca ko, suot niya yung cream and blue dress na suot niya noong unang beses kami nagkita. Tumigil ang mundo ko. Gusto kong yakapin siya. Yakapin siya ng mahigpit at palipasin lahat ng sakit. Formal lang sila ni Danica. Business-like ang approach. Maikli lang ang meeting, nakaredy ng mga papel. Pagkatapos magpirmahan agad akong nagsalita. Tinanggap na ni Jackie yung trabaho sa kumpanya ko. Sabi ko, umaasang kahit konting ngiti man lang ay makuha ko. Alam namin, sabay nilang sagot, matalim. Francesca, please, kahit ni isang minuto lang, kailangan kong ipaliwanag yung nangyari kagabi. Huwag ka nang mag-abala pa, Mr. Russo. Balik niya sa malamig ang boses habang paalis na. Sabihin mo na lang sa little rich girl mo kung gaano kaganda yung magical night of love ninyo. Hindi man lang siya lumingon, tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Tapos ka na? Bulong ni Hugo sa tabi ko. Tayo ang tapos, sabat ni Jaime. Si Isla mo, galit na galit din. Sabi kay Danica kapag dumaan lang ako sa floor nila, magre-resign siya at magpa-file ng harassment case sa'yo. Yung Diyosa ko naman, ayaw pa rin ako sagutin sa cellphone. Dagdag niya, bagsak ang balikat. Welcome to hell mga brother, sabi ko sa kanila. Let's go drink, alok ni Jaime. Wala na tayong magagawa ngayon kundi ang uminom at umiwas sa tukso. Tahimik kaming umalis ng building. 3 lalaking wasak na walang idea paano magsisimulang muli. Sa ngayon, alak ang kailangan namin.